Magandang umaga po sa kanilang lahat, mga kapatid. Pagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay, binabalangkas o tinatahak. Nagsimula tayo ng buwan ng Enero at dalangin nga namin mga elders na sana hanggang matapos itong taon na to, maunawaan natin yung ating papel, bahagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at matutunan natin kung paano magkaroon tayo ng puso, passion sa bagay nito sapagkat napakahalaga po nito. Ang Panginoon po ay nagsabi sa kanyang mga tauhan noon, mga alagad noon. Sabi niya, itatayo ko ang aking simbahan at ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. Makikita niyo po yan sa aklat ni Mateo, Kabanata 16, talatang 18. Basahin ko muli. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Bago siya namatay, binanggit niya itong talatang ito. Subalit ang katuparan nito, o yung pagsisimula, o yung paglaganap, hanggang sa dulo ng mundo, ay makikita po natin sa aklat ng mga gawa. Nagbigay ito ng mahalagang ugnayan sa pagitan po ng Ebanghelyo at lahat ng sulat sa Bagong Tipan. Now, ang tanong, paano nga ba lumaganap ang pananampalatayang Kristiyano na nagsimula lang sa ilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Nagsimula sa Israel, umabot sa Roma, at sa iba't ibang dako. At papaano rin po itong mga naging apostol sa mga hentil, naging masigasig sila sa paghahayag sa mga Hudyo. At papaano rin nating masasabing nagsimulang maabot ng mga tinatawag nating eksklusibong mga Hudyo, itong mga hentil. Mga kapatid, alam niyo po, kung hindi nabuo itong aklat na to, itong mga gawa, mahihirapan tayong sagutin ang mga tanong na ito. At ngayon po umaga, upang masikit nating maunawaan kung ano ang dapat nating gawin bilang mga lingkod ng Diyos, of course, kailangan muna nating maintindihan kung ano, paano yung sinimulang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Ito po ay nahati sa tatlo. Sa ating pag-aaral, ano ba itong sinimulang gawain ng Panginoon? Una, nagdala ang Panginoon ng kaligtasan sa mga tao. Pagkatapos po ay nagpatuloy siya sa pamamagitan ng church o ng kanyang simbahan. At yung pangatlo, alamin natin sino ba yung simbahan. Pag pinag-uusapan natin ng salitang simbahan, hindi ito building. Ito yung mga mananampalataya. Grupo ng mga tao na merong sampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ito yung mga pinili, ito yung mga masunurin, ito yung mga taong naging puspos ng Banal na Espiritu, ito yung mga taong nagtutulungan, at higit sa lahat, sila yung mga taong may tiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Basahin natin ang ating talata sa Lucas, Kabanata 1, talatang 4, and then tutuloy natin sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang talatang 2. Bakit ko nilagay yung Lucas? Kasi ito yung introduction doon sa sasabihin ni Luke. Siya rin naman ang author ng Book of Acts. So basahin po natin. Yamang marami ang nagsikap bumuo ng isang maayos na salaysay tungkol sa mga naganap sa ating kalagitnaan, ayon sa inilahad sa atin ng mga taong noon pa mang simula ay mga saksi na at mga lingkod ng salita. At matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat, buhat sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo, upang maunawaan mo ang katiyakan ng mga bagay na ito na itinuro ko sa iyo. And then dako tayo sa Aklat ng Gawa, Kabanata 1, talatang 1 hanggang talatang 2. Kagalang-galang na Teopilo, isinasalaysay ko ang aking unang aklat, ang lahat ng mga ginawa at itinuro ng ating Panginoon mula sa simula hanggang sa araw
na dalhin siya sa langit matapos magtagubilin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang mga hinirang na apostol. Tayo po ay sandaling manalangin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa ating pag-aaral. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, humingi kami ng tulong, patnubay, gabay, pagtuturo. O Santong Banal na Espiritu, Ikaw ang aming maging taga-panguna ngayon sa aming pag-uusapan. At dalangin ko po na maging seryoso ang bawat isa, tumimo sa puso namin, Panginoon, at gawin namin itong hangarin at layunin sa buhay namin ang paghahayag ng iyong dakilang mensahe, ang iyong salita, ang iyong kaligtasan. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ito pong pamagat na tinatawag nating mga gawa ng apostol na idinagdag lamang noong ikalawang siglo, 2nd century. May nakapansin dito, yung mga scholars, sabi nila parang mali ang title ng Acts of the Apostles. So hindi nila ito tinanggap at ang nilagay lang nila ang mga gawa. Why? Dahil mas maraming kwento at actual na naglalarawan sa gawa ng Panginoon sa aklat na yan kaysa sa gawa ng mga apostol. At ito'y binahagi nila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ang kabanata po 1 hanggang kabanatang 12 ng aklat ng mga gawa ay tumutukoy ito sa naging bahagi ni Apostol Pedro. At yung gitna naman, from chapter 13 to chapter 28, tungkol naman ito sa buhay ni Apostol Pablo. Now, bilang karagdagan po, kasi 28 chapters lang yung act, no? Yung gitna kay Paul, yung gitna kay Peter. Naglaan din po si Lucas ng paliwanag kung paano talaga kumalat ang Ebanghelyo, ang mga Kristiyano, mula sa Jerusalem, patungong Roma, and then sumaklaw siya sa parehong mga uri ng tao. Dalawang uri ang tao dati, Hentil sa Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. Ourselves right now, we consider as Hentil kasi hindi tayo Hudyo. So, alinsunod sa layunin nito ng ating Panginoon. At ito po yung ating bibigyan ng pansin. At ang isang susi sa pag-unawa natin sa mga kilos ay kung pag-aaralan mo yung aklat ng gawa, dapat papansinin mo yung tinatawag nating sitwasyon na transitional. Merong transition. Ano bang ibig sabihin? Ibig pong sabihin ng transitional na sitwasyon kung paano nagbago yung mode of worship nila before, yung pagsamba nila sa Diyos. Diba, nag-start sila sa templo, no, ng mga Hudyo. And then, pumunta sa mga Hentil. Itong mga Hentil, ito yung mga nag-aalangan nung simula, no? Siyempre, from Jew, Gentile, papunta sa simbahan ng Jew, pumupunta yung mga Hentil. At sa kalaunan, nagkaroon ng panibagong transition, pagsambang Kristiyano na hanggang sa panahon natin ngayon. So, wala na yung mga rituales, wala na yung mga ginagawa nila before. Kakaiba. Maski na ang Panginoong Hesus, di ba, nagbigay siya ng hula. Sasamba ka sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Hindi ka napupunta doon sa dako na kung saan kayo sumasamba. Kung naaalala niyo yung talata na yon. So, naging mode na, no, naging panibagong mode, si pangsambang Kristiyano na ng mga Hentil. At ito'y ginagawa nila sa templo o sa imperyo ng Roma noon. Okay? So, merong change na nangyari, transition. From Jewish, from Mosaic, naging Messianic, naging Christ-centered. So, ipinakita po sa atin ang aklat ng mga gawa, o ipapakita sa atin ng mga aklat, kung paano ang Diyos mismo ay kumikilos sa mga Hudyo bilang isang bansa, of course, sa pakipagtulungan sa church. Yung church, dito sa pagkakataong ito, wala ng Jew, wala ng Gentiles. Isa na sila. Okay? So, ang aklat ng mga gawa, ulit, ay nagtala rin ito ng maraming tinatawag nating miracle. So, mahimalang palatandaan na ibinigay upang patunayan sa mga Hudyo noon, sa Israelita noon, na nagkakamali sila ng kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kasi tinanggihan nila si Jesus, ang ating Panginoon. Tinanggihan nila ang Panginoong Hesus bilang Mesayas at bilang Diyos.
Now, ang magiging pangunahing mensahe ng pagpapahayag ng aklat ng mga gawa, of course, nakasentro ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus mula sa mga patay. At ito yung magiging pangunahing tanda rin po, mga kapatid, na magpapatunay sa ating Panginoon na bilang siya talaga yung Kristo, siya ay Diyos. Okay? Of course, hindi natin kakalimutan, kasama rin yung alok ng Panginoong Hesus, alok niya ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Patatawarin ang ating kasalanan kung tayo lalapit sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Now, sa aklat din pong ito, makikita natin na ang Diyos ay nagbigay ng mga espesyal na layunin para sa mga himala. Now, bakit may miracles ang mga apostol noon? Para makita at patunayan yung karapatan ng mga apostol. May authority sila. Kasi nung panahon na yon, nagkalat din ang tinatawag nating mga false prophet o mga huwad na mga propeta o huwad na apostol. So, yung himala na ginagawa ng mga apostol, nakakapagpagaling lang may sakit, binigay sa kanila ng Diyos to sense na meron silang authority. They are the right persons na dapat nilalapitan ng mga tao. Now, bilang karagdagan din po, doon sa ating tinag-uusapang transitional na kalikasan ng kwento, ang buod na mensahe ng Panginoon ay pumapasok sa kanyang tema, no? Ano yung tema? Siguro kung napapag-aralan natin to mula Enero pa, nakikita natin na ang Panginoon ay sovereign. Kinakantangan natin madalas yan. Soberano, saan? Sa pagtatatag ng simbahan at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Maliwanag po dapat nakikita ninyo na ang Diyos ang kumikilos, hindi tayo, ang Diyos ang nagtatrabaho at walang makakapigil sa balak at layunin niyang gawin sa ating buhay. Pangalawa, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang ibinigay sa lahat ng mga naniwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, please take note, sa atin binigay yung bagay na yon. Kaya nasa atin talaga yung pagpapala. Dahil tayo lang na mananampalataya ang makakaunawa ng salita ng Diyos. Hindi ito maintindihan ng hindi mananampalataya. Kaya nga kailangan ipaliwanag mo sa Kanya. Kahit anong gawing basa niya sa Biblia, hindi niya ito maintindihan. I remember yung kwento ni nagsabi siya nun sa television, 5 beses ko na binasa ang Biblia. Hindi ko naiintindihan. Siguro from cover to cover binasa niya dahil nag-a-attempt nga siya na political intention din para makakuha siguro ng appeal sa mga born again. Pero inaamin niya, hindi ko maintindihan ang Biblia. Meaning, wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Maiintindihan ng isang tao ang banal na kasulatan kapag nasa kanya na ang banal na Espiritu. Importante rin po, pangatlo, ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng ating simbahan. Kasama rin ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, itong mga aklat ang aklat ng mga gawa ay naglalaman ng maraming sermon, kabilang yung kay Apostol Pedro, Pablo, Esteban, Santiago. Most probably siguro 25% ng book ng Acts ay sermon ng mga apostol. Pinakita nila yung kahalagahan ng misyon sa lahat ng mga tao, which is we're doing right now. Pinapakita namin sa inyo na ang misyon ay mahalaga. Ang pagkalat, pagpalaganap ng salita ng Diyos ay napaka-importante. Kasama rin po yung mga paraan kung paano gawin ang pag-ibanghelyo. Tinuturo na namin ito sa inyo kung paano ang pag-ibanghelyo. Kung nahihirapan kayo, siguro maaaring magkaroon tayo ng training one-on-one. Sasabihan namin kayo kung paano ang pakikipag-usap sa kapwa. Of course, hindi natin kakalimutan, kasama rin yung buhay natin bilang isang simbahan o samahan. Para bigyan natin ng sulyap yung buhay ng mga alagad ng Panginoon, gagamitin natin ngayon para matutunan natin kung paano makitungo sa mga problema, lalo na sa simbahan, habang ang simbahan ay lumalago. Now, simple outline ng Book of Acts, yung chapter 1 to 8, ito yung paghahanda sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And then yung chapter 1 hanggang chapter 8, verse 3,
ito naman yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa lugar ng Jerusalem, particularly sa mga Hudyo. And then yung chapter 8 and so on, patuloy, ito naman yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa parte ng Judea at Samaria. Of course, kasama na dyan yung unang mga hentil na naabutan ng salita ng Diyos. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, mula sa Hudyo hanggang sa hentil, nasa chapter 11 naman hanggang chapter 28 ng Book of Acts. So tandaan niyo po, tatlo lang naman yung segments na binanggit ko. Preparation, and then preaching o evangelizing yung Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang umabot na sa buong daigdig. Now, pupunta tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ito po ay isang maikling pagpapakilala sa aklat ng mga gawa, yung ating pinag-uusapan ngayon. So, dako tayo ngayon sa unang 2 talata na bumubuo ito ng mahalagang tema na pag-uusapan natin ngayon. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dapat tayo po ay maging masururin sa bagay na sinimulan ng ating Panginoon. That is my prayer. Sana we will continue becoming obedient sa pagsunod sa ating Diyos, lalo na sa kanyang inumpisang trabaho. Dito po may paliwanag si Lucas tungkol sa Ebanghelyo na naglalaman ng sinimulang gawain at mga turo ng Panginoon, at meron siyang matinding implication na gusto kong makita ninyo. Ano po yung matinding implication na yon? Na ang gawain ng Panginoon dito sa lupa ay hindi pa natatapos. By implication, hindi pa siya natatapos. Alam natin na dinala siya sa langit, di ba? Merong ascension, paakyat sa langit. Subalit yung kanyang gawain dito sa lupa, hindi tumitigil. Ito ay nagpapatuloy. Okay? Now, listen, ang simbahan po, ang magpapatuloy nito, ang simbahan din, tayo, mga mananampalataya, ang magtuturo kung ano yung sinimula ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao, nanirahan kasama natin, nagpakilala sa Diyos Ama, yun ang ating ibabahagi sa mga tao, ipagpapatuloy natin yan. Alam po natin na bagamat ganap, natatangi, perpekto sa lahat ng kanyang mga paraan ng Panginoong Hesus, subalit, pinagkatiwala pa rin sa atin yung gawain. Tayo pa rin yung pinagkatiwalaan ng kanyang mga gawain dito sa mundo. And I want to be, ang tawag ito, mahigpit ako ngayon sa puntong ito na gusto kong sabihin sa inyo. Hihigpitan ko to. Pakinggan niyo po maigi. Sakali, anumang oras, makakita kayo na nagsabing siya ay Kristiyano, pero hindi siya gumagawa ng sinimulan ng Panginoon. Alam na this. Hindi totoong Kristiyano yon. Hubad. Kasi po, ano ba ang dapat? Gagawin natin ang sinimulan ng Panginoon bilang lingkod ng Diyos. Ang sinimulan niyang gawin at sinimulan niyang ituro. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? Ano ba yung tinuturo ng Panginoon sa inyong program? Number 1, ang gawain ng Panginoon ay magdala ng kaligtasan sa simbahan o sa mga tao, Magdala ng kaligtasan. Yan ang kanyang gawain na dapat itinutuloy natin. Nagdadala rin tayo ng kaligtasan sa mga tao. Gaya po ng aking nabanggit, ang Panginoon ay ganap na natatangi dito sa ating buong kasaysayan. Dahil alam natin siya lang ang walang kasalanan bilang tao. Ito po ay nilinaw ni Apostol Juan sa kanyang paunang salita sa Ebanghelyo, John chapter 1 verse 1. Noong simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Naging tao, verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin na puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad ng kaisa-isang anak na nagmula sa Ama. Ang misyon po ng ating Panginoong Hesus bilang kordero
ay hanapin at iligtas ang lahat ng mga naligaw. Dapat nasa puso natin yun, naghahanap tayo ng mga taong naligaw para magkaroon din sila ng kaligtasan. Patunay po na sa Lucas 19, talatang 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Wala nang question. Bakit may parito ang Panginoong Hesus? Ayan ang sagot. Hanapin tayong mga naligaw at magkaroon ng kaligtasan. Nasa langit na siya ngayon. Sino magtutuloy nun sa paghahanap sa mga naligaw at ibahagi ang kaligtasan? Tayo po, mga kapatid. So yun ang una, magdala ng kaligtasan. Pangalawa, magpatuloy sa pamamagitan ng mga mananampalatayang masunurin. So kanina, kung hindi tinutupad yung gawain ng Panginoon, hubad. Ngayon naman, kung hindi ka masunurin, magka-crime, tamad. Kayo na hubad, ngayon tamad. Bago po ang Panginoon ay umakyat sa langit, nagbigay siya ng utos sa kanyang mga apostol. Alam natin ito, sigurado. Yung tinatawag nating Great Commission. At sa lahat po ng tagubilin ng ating Panginoon, partikular na nakatuon doon sa pangwakas na utos. Verse 47, chapter 24 ng Lucas, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay ipapangaral sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Natupad na yung sa Jerusalem, pumunta na sa Antioch, pumunta na sa iba't ibang dako. Hanggang sa panahon natin ngayon, tumutuloy pa rin. Kaya dapat nakikibahagi tayo dyan at dapat bahagi talaga tayo ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maliwanag po na ang mga apostol sa pagkakataong ito ay alam natin hindi naman talaga sila nagbalak ng kanilang sariling pagtatayo ng sariling kaharian. Wala kayong nakitang ganun sa mga alagad ng Diyos na nagsarili at nagtayo ng kanilang iglesia. Sa halip, sila ay naging instrumento, sila ay naging masunurin sa pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoong Jesus. Ang katotohanan ito ay makikita po natin sa aklat ng mga gawa na ni isa sa mga apostol walang nagbuhat ng kanilang sariling bangko. Liba nung pinag-aralan natin si Apostol Pedro sa sulat ni Lucas, nakadepende sila sa dikta ng banal na Espiritu. Bagamat binanggit ni Lucas ang tungkol sa karamihan ng apostol, halimbawa ay si Apostol Pedro at Juan, nung pinagaling nila yung isang mama doon sa templo, sa pintuan ng templo, ninilaw ito ni Pedro na hindi sila, kundi ang Panginoon ang nagpagaling. Diba? Napag-aralan natin yan. Diniinan kagad ni Apostol Pedro, hindi kami, ba't kami ang tinitignan yung parang nagpagaling? Ang Panginoon ang nagpagaling dyan. Purihin ang Panginoon. Nang magbalik nung magbalik loob, nang magbalik loob itong si Saulo ng Tarsus, malinaw din na ang Panginoon ang nagpadala kanino kay Ananias para buksan yung kanyang mga mata. Nasa Acts 9:1 hanggang verse 19. So, Diyos pa rin ang kumilos para sa pagkakaroon ng kaligtasan ni Apostol Pablo. Sila po ay mga instrumento lamang, yung mga apostol. Ang Panginoon talaga ang totoo, ang tunay na gumagawa sa pamamagitan nila. Katulad din natin. Sa pamamagitan natin, Diyos pa rin ang kikilos para tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Si Apostol Santiago, isa sa mga kasama ng Panginoon, binanggit siya sa listahan, binanggit lang, sa chapter 1 verse 13. Pagkatapos wala na, no? Naging martyr ang pagkamatay ni James ay martyr din. Nasa chapter 12 verse 2, sabi doon, pinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Now, ibang James pala ito. Hindi ito yung James na kapatid ng ating Panginoon. Now, si Juan ay tinukoy lamang sa unang 4 na kabanata at isang beses sa kabanatang 8. At pagkatapos tumukoy na ito sa tinatawag na pagkamartir ng kanyang kapatid na si Santiago. Samantalang si Bernabe na pasimuno ng simbahan sa Entil sa Antioch, sumama siya kay Apostol Pablo sa unang paglalakbay bilang misyonaryo.
Pagkatapos wala nang banggit sa kanya hanggang chapter 15. At maging si Apostol Pablo, nangibabaw siya nung halos huling kalahati ng aklat. Siya ang sumulat. Pero pagkatapos noon, biglang naiwan siya sa huling kabanata ng Roma, nandun na siya sa bilangguan. Then wala na pong banggit sa kanya mga kasunod na ginawa at pagkamartir. Ang tanong, bakit biglang humihinto ang pagbanggit sa mga alagad ng Diyos? Maganda yung ginagawa simula, tapos pagka natapos na yung plano nila, humihinto na. Ito po yung pinakamagandang paliwanag na maibabahagi ko sa inyo sa layuning nakuha ko din dito kay Lucas. Makikita na ito, biglang paraan ng Diyos para makita ng mga tao na hindi pa tapos yung kwento, kaya sila hinihinto. Di ba pinag-uusapan natin kanina yung drama, no? Parang lahat ng ginagawa ng K-pop, hindi maganda yung ending ng drama. Parang bitin, parang nag-iisip ka. Maganda simula hanggang episode 13. Tapos ng 4th, parang hindi na maganda. Ito, parang binibitin ni Diyos yung kwento. Bakit po? Sapagkat, ito yung climax. Tayo kasing mga tagasunod ng Panginoon, dapat mahagip natin tayo magpapatuloy nitong bahagi ng kwento. Nagsimula ang Panginoon, sumunod ng mga apostol, pinasa niya sa atin. Sa makatuwid, dapat nating maunawaan ito na hindi lamang parang isang mechanical na kwento ng paglalakbay ni Apostol Pablo o ng mga ginawa ni Apostol Pedro. Subalit ito ay naglalayo na ihayag natin yung tinatawag nating proseso kung saan nagpapatuloy ang Panginoon sa bagong kapangyarihan, bagong bunga sa mga bagay na kanyang sinimulan at atin itong ituro. Upang sa dulo ng ating buhay, meron tayong kadakumpayan na masasabi. Dapat nga sumasagisag sa puso natin yung mga pahayag na ito na gusto ko maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Gamitin mo ako, Diyos, nananalangin ako na maging instrumento para mahikayat ko yung mga tao, yung mga mahal ko sa buhay, sa iyong paanan. Now, sa muli po, ang mga gawain iniwan ng Panginoon, magdala ng kaligtasan, magpatuloy sa pamamagitan ng kanyang masunuring simbahan, and then pangatlo, nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga taong kanyang, number 1, pinili. Okay? Now, ang mayakda po, halimbawa, let's say si Lucas, ang author nito, no? Sa pagsasabi niya na pinili ng Panginoon itong mga apostol, ibig sabihin, gusto niyang malaman na itong mga alagad ng Diyos ay hindi sila yung pumili sa sarili nila o sa appointed. Ang Diyos talaga ang pumili sa kanila. Wala nga ako nakitang talata na sila ay nag-volunteer. Meron ba kayong alam na talata nag-volunteer mga alagad? Lahat yan, God's call. Tawag ng Diyos, pili ng Diyos. Dahil ang Diyos ay soberano. Saan sila pinili? Una sa kaligtasan. Pagkatapos sa pagiging apostol. Ano ba ibig sabihin ng salitang apostol? Send. Pinadala. So, sila yung mga lalaking nasa ilalim ng otoridad ng ating Panginoon. Gumagawa sila, portraying as what? Slaves or mga alipin. Hindi sila mga negosyante na nagtatayo ng kanilang mga sariling mga imperyo at hindi rin nila ginagawa o pinapangaral yung kanilang mga sariling adhikain o sariling mensahe. Walang ganon. Kasi sa panahon natin, maraming ganyan ngayon. Nagtatayo ng sariling empire, no? Yung taga Davao, Kingdom of, anong tawag doon? Self-appointed, eh. Nandun talaga yung word, eh. Anyway, so, sa halip po, ang mga apostol, ang ibig ko sabihin, sila ay mga saksi, sila ay mga naghahatid sa ibang mga tao ng kanilang nakita at narinig sa mensahe ng kaligtasan. So, sa madaling salita, mga kapatid, ang buong aklat ng mga gawa ay binibigyan din ni Lucas na ang soberanong Diyos ang totoong dahilan kung bakit umunlad at lumaganap ang Ebanghelyo. At mananatili pa ang paglaganap niyan kasi yung promise niya, di ba? Disciple or make all nations. Paano ba yung pagkasabi? Disciple or paano ba yung term doon? Go
preach, make disciple, all nation. Ano? Mangyayari yan. Hindi yan hindi yan mapahihinto. Lahat ng bansa magiging alagad ng Diyos. Dahil siya mismo nagsabi yan. Kaya dapat kinakapitan natin yun eh. Dahil totoong mangyayari yun. Dapat nakikibahagi tayo doon na magiging mga alagad talaga ng Diyos lahat, halos ng tao, lahat ng bansa. So ito po ay lalo pang nakita sa kaso ng pagbabalik loob ni Apostol Pablo. Basahin natin sandali, chapter 9 ng Acts, verse 22 and 26. O siguro hanggang 22, 23 na. Acts 9. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nililito ang mga Hudyo na nanirahan sa Damasco sa pagpapatunay na ang Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng maraming araw, may mga Hudyo na nagbalak na siya'y patayin. Kaya't binantayan nila ang mga pintuang bayan araw at gabi sa pag-aabang kay Saulo, si Pablo po ito, upang siya'y patayin. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kinagabihan, kinuha siya ng kanyang mga alagad. Inagay siya sa isang tiklis at ibinaba sa kabila ng pader. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, sinikap niyang makisama sa mga alagad. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya sapagkat hindi sila makapaniwala na si Pablo ay isa ng alagad ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung dating mamamatay tao ay magbagong buhay at tumalikod sa kanyang mga pagkakasala, lumuhod, lumapit sa Diyos at nanumbalik at naglingkod. Makikita rin po natin yung pagbabalik loob ng bating. Kung alam niyo yung bating dyan sa taga-Utopia, no? Sa Acts chapter 8 at saka sa Acts chapter 10, kung saan ipinagkaloob din ng Diyos sa mga hentil ang pagsisisi na humantong sa buhay na walang hanggan. Chapter 11 verse 18 ng Acts, nang marinig nila ang mga ito ay tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinabi, kung kayo binigyan din ng Diyos ng mga hentil, binigyan ng Diyos ang mga hentil ng pagkakataong magsisi upang makamit o magkamit ng buhay. And then sa chapter 13 verse 48, nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at pinarangalan ang salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat at itinalaga para sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos mangaral ni Pablo, ang lahat ay tinilaga sa buhay na walang hanggan at sila'y nagsisampalataya. Dagdagan ko po, Acts 16 verse 14, isa sa mga nakinig sa amin ay ang isang babaeng pangalan ay si Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ni Pablo. Ang Diyos pa rin ang kumilos sa puso ni Lydia. Chapter 18 verse 10, sapagkat kasama mo ako, walang sino mang taong mananakit sa iyo sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Mga kapatid, kapag tunay ang kaligtasan, alam ng mga lumalapit sa Panginoon at nagpapatotoo na hindi nila desisyon ang nagliligtas sa kanila kung hindi ang desisyon ng makapangyarihang Diyos. So, mga pinili. Pangalawa, yung mga masunurin. Ginamit ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga masunuring tao, kaya lumaganap ang salita ng Diyos dahil sa mga masunuring ito. Magbibigay tayo ng mga halimbawa. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga utos sa mga apostol sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At ginawa ng Panginoon ay ginawa nila bilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus naman sumunod sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ngayon tayo, gayon din, dapat ay mamuhay tayo sa ilalim ng layunin ng Diyos at hindi sa ating mga sariling kagustuhan. Palitan natin yan ng kalooban para lang sa Diyos. Nilinaw ng aklat ng mga gawa na mula pa nung una ang pagiging masunurin, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Dadalhin tayo niyan sa misyon, sa pagpapahayag, sa pagpapakilala ng mabuting balita. Subalit, sabi ng iba, ito'y masaklap. Hindi naman masaklap. Bahagi ka talaga ng buhay ito eh. Madalas, kapag tayo naghahayag ng salita ng Diyos at sumasama sa misyon,
nagkakaroon tayo ng mga pag-uusig, mga problema. Sina Apostol Pedro at saka si Apostol Juan, dinakip sila. At binalaan pa. Saan? Anong problema? Laban sa pangaral ng Ebanghelyo. Ngunit sila ay hindi huminto. Sila ay nagpatuloy sa pangaral at humanto nga sa pagkadakip sa kanila. Dinakip sila, subalit ano na kanilang naging tugon? Chapter 5 verse 29. Napakagandang talata. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Pakinggan niyo po ang sagot nila. Kahit sila hinuli, dinakip, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang mga tao. Die hard, 100% ang kanilang commitment sa ating Panginoong Yesus. Nang sila ay binugbog, nabugbog na nga, pero anong response nila? Sila ay nagalak. Itinuring lang karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan. Ito'y para sa pangalan ng Panginoon. They continue. Sila ay nagpatuloy pa rin sa pagtuturo sa pangangaral ng Panginoon. Tayo kaya? Halimbawa, magkaroon ng batas dito sa Pilipinas, bawal na ang Biblia. Hihinto na rin ba kayo? Mahirap po. Pero, anong sagot? Papatuloy tayo sa pangaral, hindi tayo hihinto. Sa chapter 5, verse 41 to 42, basahin natin. Umalis sila sa Sanhedrin na nagagalak sapagkat sila ay naging karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil. Wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral sa ating Panginoong Hesus, tungkol sa ating Panginoong Hesus. In fact, may isang kasaklap ang dinanas, di ba? Si Esteban. Alam niyo nangyari sa kanya, no? Namatay, binato hanggang sa mamatay. Si Esteban na naging martir. Si Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan habang hinahangad nilang dalhin ang Panginoon sa bansa. Napakarami nilang dinanas ng mga pagsubok. Alam naman natin kung sinong behind the scene, kung bakit nagagalit ang tao sa ating Panginoon, di ba? Hindi talaga kasalanan ng mga tao yan. Merong someone inside them na dapat ay mawala. Yun na nag-uudyok sila para kalabanin ng Panginoon, kalabanin ng mga Kristiyano. Patayin ang mga Kristiyano. Ang kaaway ng Diyos. May paalala po si Apostol Pablo sa chapter 14 verse 22 para sa mga bagong lingkod, para sa atin, habang pinatatatag ang loob ng mga alagad at pinapayuhan niyang manatiling tapat sa pananampalataya. Ayun po yung kanyang paalala. Sinabi niya, daranas tayo ng maraming kapigatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So take it na yun. Huwag na kayo magreklamo, huwag kayo mag-complain. Kasama yan sa buhay natin, yung dusa, pahirap, at pasakit. Okay, pero gusto ko i-qualify yung puntos na yon. Yung mga dusa, pahirap, pasakit, na wala kang namang ginagawa, yun yung sinasabi ko. Kasi meron kang hirap, ikaw ang may gawa, hindi kasama yon. Disiplina ang tawag doon, hindi siya pagsubok. Yung pagsubok, unexpected, hindi mo inaasahan, mangyayari sa'yo, wala ka namang ginagawa, malinis yung konsensya mo. Yun yung pinag-uusapan dito. Malinis sa mga konsensya nila, nangangaral lang sila ng salita ng Diyos, then suddenly, something na sila ay hinarang, binalaan kung ano na nangyari sa Kanya. Yun ang mga pagsubok na kanilang hinarap ng mga panahon na yun. So reminder po ito sa ating mga nakakaranas ng pagsubok sa panahon natin ngayon. Maaring kaya ka dumaranas ng pagsubok, napakaganda, dahil ikaw ay isang masunuring anak. Pagka tayo pinili, tayo masunurin. At yung pangatlo, mga puspos ng Banal na Espiritu. Mga puspos ng Banal na Espiritu. Hindi pinipili ng Diyos, hindi ginagamit ng Diyos ang taong hindi puspos ng Banal na Espiritu. Conflict yun. Kasi kung ang isang tao ay hindi puspos ng Banal na Espiritu, sinong puspos sa kanya? O anong may puspos sa kanya? Kontras yan. Spiritual or carnal. Diba? Ngayon, walang 50-50. 50% carnal, 50% wala. 100% carnal, 100% spiritual. Kung may kasalanan ka,
100% hindi ka spiritual. Kailangan mo ang banal na Espiritu. So, mayroon pong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga disipulo noon bago ipinako ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo up to the time na dumating na yung araw ng Pentecost. At alam natin na mayroon itong kalalaman sa pagdating ng banal na Espiritu. Pangako ito ng Panginoong Hesus. Bibigay ko kayo ng comforter. Ito po ay maliwanag na inugnay doon sa buhay nila sa aklat ng mga gawa. Kasi dati mga apostol, mga taong nalilito, nawawala sa sarili, hinahanap yung sarili, nagdududa, mga takot. Subalit, pagkatapos po ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoon, medyo nagkaroon, sabi nga, transition, nagbago na sila, no? Sila ay naging matapang na. Kanilang pagtitiwala, lumakas. Naging basigasig. Nagkaroon sila ng tinatawag na self-denial. Ano yun? Denial of one's interests and needs. Hindi na yung sarili nila ang kanilang focus, kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero silang hard work and self-sacrifice at iba pa. Dahil nga, sila ngayon ay puspos na ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kung mapapansin nyo, mula na nag-start yung araw ng Pentecost, yung lahat ng mga mananampalataya ay tinatahanan na ng banal na Espiritu. Sa sandaling tanggapin nila ang ating Panginoong Hesus o yung kaligtasan. Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kung di sa Espiritu, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Maliwanag yung talata. Gusto ko matutunan natin ito mga kapatid. Napakahalaga po kasi ng filling ministry ng Holy Spirit. Dapat araw-araw lumalakad tayo sa filling ministry ng Holy Spirit. Nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dapat alam niyo yan. Alam niyo ba kung paano mapuspos ng banal na Espiritu? Nalalaman niyo ba? Ang susi is 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, makatarungan, magpapatawad ng ating mga kasalanan at maglilinis sa atin ng mula sa lahat ng kasamaan. Hindi kasama rito yung pakiramdam mo na ikaw ay puspos. Wala. Kahit na meron kang pakiramdam na puspos ka ng banal na Espiritu, kung meron kang kasalanan, anong tawag natin doon? Grieving at saka quenching. You either grieve or quench the Spirit. Dapat wala ka talagang kasalanan. Kaya nga bago tayo magsimula ng gawain, nananalangin tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na maging puspos tayo ng banal na Espiritu. Mapuno tayo ng banal na Espiritu. Kasi sa oras na magkasala ka, lumalayo yan. Nasasaktan ang banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pastor Vince nung nakaraan, yung salitang confession, homologeo. At yung homologeo ay nasa third class conditional clause. Ano yung third class? Kung hihingi ka ng tawad, patatawarin ka. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka patatawarin. So dapat pamuhay natin to automatic. Once na nagkasala, halimbawa, nagmamaneho ka, uminit ulo mo, di ba nagkasala ka na nun, kung ano na magiging masama na tingin mo doon sa tao. Humingi ka na kagad ng tawad para ang Espiritu ng Diyos ang may puspos sa'yo. Kasi pag hindi ka humingi ng tawad, dala-dala mo yan hanggang bahay, ang init ng ulo mo, sama ng pakiramdam mo, wala ka sa mood. Dahil meron mga nangyaring hindi inaasahan. At bantayan niyo yan. Huwag niyong pagtatagalin yung kasalanan sa puso ninyo. Biyaya ng Diyos yan na meron tayong kapatawaran. Halimbawa, mag-asawa, pupunta kayo simbahan, nag-away kayo kanina, hindi kayo sumasamba ng tama. Hindi kayo nag-iimikan Kumakanta ka pero sa malayo ka nakatingin. Dahil galit ka pala, masama yung loob mo. Importante po ang filling ministry ng Holy Spirit. Kasi hindi tayo magagamit. Kung naghahayag ka ng salita, hindi ka puspos ng banal na Espiritu, conflict yun sa kalooban ng Diyos. Sana nahagip niyo ibig ko sabihin. So dapat tiyakin o matiyak natin na tayo malinis, angkop para sa Diyos. Dapat manahan sa atin ng banal na Espiritu. At kung tayo puspos, gamitin natin yung pagkakataon na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Amen ba?
Bilang karagdagan mga kapatid, dapat din nating hanapin ang Panginoon araw-araw para sigurado tayo mapupuspos ng banal. Sigurado ang pagkapuspos ng banal Espiritu, hinahanap natin siya araw-araw. Mapupunuan tayo sa pamamagitan ng paghahanap natin sa Kanya. Okay? Huwag natin kakalimutan yan, mga kapatid. Pinili, masunurin, puspos ng banal Espiritu, at isa pang mga uri ng tao na Kanyang ginamit ay mga taong nagtutulungan. Mga taong nagtutulungan. Mga mananampalataya na walang sariling layunin, no? Doing all things for the glory of God. Bagamat binibigyan din ng aklat ng mga gawa na ang ministeryo nitong dalawang dakilang taong ito na si Pedro at saka si Paul ay maliwanag na ipinakita rito na silang dalawa ay nagtutulungan. Although nagkaroon sila ng conflict, pero at the end, panalo pa rin yung kanilang pagsasamahan. Umukay si Pedro sa problema niya, sumang-ayon siya kay Pablo. Sundin niyo to kasi mas tama yung pinagalitan siya, di ba? Naaalala niyo ba yung kwento? Napakitang tao si Pedro pagka nandiyan yung mga Hudyo, hindi siya kumakain ng karne. Pagkatapos, pag nandiyan yung mga kumakain siya ng karne. Pinagalitan siya ni Pablo dahil nagiging plastic yung kanyang pag-uugali. Hindi tama yan. Bandang huli, sumunod si Pedro. Nagtutulungan sila. Kasama ang marami pang iba sa gawain na sinimulang gawin ng Panginoon. Sa katunayan po, merong nilista si Lucas. Siguro mahigit mga 100 tao ito, no? Personal na pangalan sa mga gawa. At pinakita niya rito na ang Diyos ay interesado sa mga individual na karaniwang tao lang. Okay? Karaniwang tao. Tulad natin, mga kapatid, karaniwang tao. Hindi lang sa mga malalakas na tao ang kanyang pinipili para maglingkod. Gumamit siya ng mga karaniwang tao para sa kanyang kaluwalhatian habang ibinabahagi nila ang mabuting balita sa Panginoong Hesus sa paligid. Now, gayon din naman, higit pa rito, pinakita rin ng aklat ng mga gawa na ang Diyos ay ano ba yun sa English? Not respect of person, or wala siyang kinikilingan sa Tagalog. Tama ba ako? Ang Diyos ay walang kinikilingan. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Nasa 10:34 ng Acts, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, naunawaan ko na ngayon na wala talagang kinikilingan ang Diyos. Siya ay nagmamalasakit sa mga tao mula sa bawat antas ng pamumuhay ng bawat lahi. Ibig sabihin, ang Diyos, wala siyang pinipili kahit anong lahi ka pa, kahit anong itsura mo pa, ay accept ka sa Panginoon as long na ikaw ay pinili, sunurin at puspos ng banal na Espiritu at nakikipagtulungan. May mga halimbawa siya rito sa mga gawa. Nagpakita siya na maliwanag dito na ang Diyos ay walang kinikilingan kung saan ang ibig pong sabihin, ang Diyos ay Diyos, anumang estado o salita o lahi ng bawat buhay ng tao. Okay? So, ibig sabihin, kahit papag-usapan natin yung tinatawag nating local church, wala siyang discrimination, maging sa socio-economic, wala siyang pinupuna doon o pinapansin doon. So, dapat we as a church, maging isang maluwalhating samahan tayo ng pamayanan upang mangalap tayo sa tamang pagsamba sa ating Panginoon na wala tayong kinikilingan. Everyone is welcome, o everyone are welcome dito sa ating church. Meron ditong mga pamumuno na binubuo ng magkakahalong lahi. Itong maganda rito, ng mga kalalakihan. Sa iglesia sa Antioquia ay may mga propeta at may mga guro. Kabilang dito si Bernabe, ito na yung binabanggit ko kanina Gina sa kotse, si Simeon, na tinatawag ding Negro, at si Lucio, na taga Cyrene, at si Manaen, na malapit kay Herodes, at si Pablo, si Saulo. So, anong combination nila? May isang pari ng mga Hudyo, may isang Levita, at yun ay si Bernabe, na ang kanyang tunay na pangalan ay Joseph. Bernabe ang kanyang palayaw. May isang maitim na tao na ang pangalan ay Simeon or Niger, nangangahulugan na sa Greek, lagay po, nangangahulugan sa Greek na maitim. May isang taga North Africa, may isang tao na pinalaki ng
Herod the Tetrarch. Ibig sabihin, ruler. Herod the Tetrarch, ruler yan. Pinalakihan sa uri ng isang maharlika, no? O dugong bughaw na tinatawag na uri ng isang tao. At meron ding isang dating pariseyo, yan ay walang iba kundi ang Apostol Pablo. Ganda ng halimbawa, no? Magkakaibang lahi, magkakaibang position before, pero what happened? Naging isang katawan sa isang pagkatawag. At ang layunin para magkaroon ng dakilang pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, dapat walang lugar sa simbahan natin ang diskriminasyon. Kung paano tayo na magkakaiba, magkakasama sa isang katawan, isa ang layunin niyan, to give glory sa ating Panginoong Diyos. So dapat nating makita mga kapatid na ang Ebanghelyo, meron siyang tinatawag na pagtuturo ng ministeryo ng Panginoon na walang kinikilingan, isang bagay na napakahalaga. At kahit tayo saan lumingon, dapat ang itinuturo natin ang salita ng Diyos. Ito rin kasi naman ang parehong binigyan din ng aklat ng mga gawa. Sa muli po, sa mga ginamit ng Diyos para sa kanyang gawain, bukod sa mga pinili, masunurin, mga puspos ng Espiritu, mga nagtutulungan, at gumamit din ng mga isa pang uri ng tao ang Panginoon. Ito yung mga taong may tiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Now, sino itong mga taong ito na may malaking tiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan? Mga kapatid, ang tema ng aklat ng maggawa ay kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, tayo po bilang lingkod ng Diyos, ng simbahan, dapat hindi lang tayo bumabasa ng talata. O tinatawag niyong Bible reading. Dapat hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga po, kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat ay nagtuturo din tayo ng salita ng Diyos. Isang paraan para magkaroon tayo ng ministry para sa Panginoon. At isa sa mga modelo para sa ating ministeryo, makikita natin to sa Gawa, Kabanata 6, talatang 4. Habang iinukol namin ang aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod para sa salita. So, meron siyang pinakitang modelo ng pagbabahagi ng salita sa ibang tao sa pagtuturo. Kasi hindi lang pwedeng yung pagbabasa. Kasama pala rito ang pananalangin, mga kapatid. Kasi bakit sinabi ito ng mga alagad na kailangan gumamit ng panalangin? Meron silang naging maagang problema ng mga panahon na yon, lahat ng mga lingkod. At doon sa problema kanilang hirap, ang kanilang naging tugon, dalawang bagay. Panalangin at ang salita ng Diyos. Tignan natin, anong naging resulta dahil gumamit sila ng prayer at saka ng word. Sa verse 7, chapter 6, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at mabilis na dumami ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem, kabilang ang maraming pari sa mga naging tagasunod ng pananampalataya. Amazing. Hindi sila nag-react sa problema, hindi sila nagalit sa Diyos sa problema, hindi sila nag-complain dahil may problema sila. Instead, they pray and they continue ministering the Word of God. And what is the result? Boom! Dumami ang mga mananampalataya noon. Yung mga in-expect nila hindi sasama, sumama sa kanila. So, muli po, ang isang local na simbahan ay dapat hindi nakatuon sa paggawa at pagtuturo lang. Kasama po dito ang panalangin sa ginawa at itinuro ng ating Panginoong Jesus. Okay, ito na yung pangako ko kay Ina. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, nais ko pong magtanong sa inyo ng isang tanong. Nais kong iwanan kayo ng isang napakahalagang tanong. At ito'y para sa ating lahat, para din sa akin itong tanong na ito. Kailangan nating pag-isipan, kailangan nating ipanalangin. Ikaw ba ay handang tumugon
upang ipagpatuloy ang sinimulang gawain ng ating Panginoon. Walang sumasagot. Parang hindi handa. Are you ready to get down for the Lord? Kung handa ka na, huwag mo na itong pagpabukas. Sabi, pakinig kayo ha, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 23, huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. So huwag na magpapatumpik-tumpik, huwag na magpabagal-bagal. Magsimula na tayo ngayon mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga ang iyong biyaya ay napakadakila, hindi namin matatawaran, hindi namin kayang bayaran, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala, sa iyong layunin, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aaruga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa mensaheng ito, naisip namin ang aming papel bilang tagapagpatuloy ng iyong iniwang gawain dito sa lupa. Alam namin na ikaw ay babalik. Dalangin ko po na sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay makumpleto namin ang iyong iniwang trabaho upang ikaw ay aming mas lagit pang luwalhatiin, Panginoon. Sabihan namin ang mga taong hindi pa nakakaalam ng iyong kaligtasan. Panalangin namin sila, kausapin namin, turo namin sa kanila ang kahalagahan ng iyong mensahe, O Diyos. Samahan niyo kami, gamitin niyo kaming instrumento, dakilang Diyos, at higit sa lahat, sa pagsasabi namin sa mga kapwa at ibang tao, panalangin ko po na kayo, Panginoon, ang makita at kayo ang magsalita sa puso nila. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa bawat isa sa amin. At pinupuri ka namin ngayong umaga sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aking dalangin. Amen. Amen.